Hello po mga kabayan. Muli po si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pagsibak at pagtanggal pong tuluyan na kay Kiko Barsaga, kay Representative Kiko Barsaga. At nakakalungkot po, pinagkaisahan po siya ng isang damukal na mga buhaya sa tinatawag niyang crocodile farm. At bago po siya, mga kababayan, sinibak na nga siya, pero pinagsalitaan pa siya na hindi maganda ng mga buhaya. Katulad po nito ni Representative Alvarez. Ano po sabi ni Alvarez? Animal ka, pusang ina ka, pusang ina. Pusang ina daw, pusang ina. At animal ka. Yun po yan kay Representative Alvarez bago nila sibakin si Kiko Barsaga. At syempre po, pakinggan din po natin ang salita at pahayag ni Richard Gomez, mga kababayan. Ito po, pakinggan na po natin at umpisahan. Pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Kung ganyan man lang ang tawag mo sa amin, pasensyahan mo na. I rise today para po suportahan yung findings ng Ethics Committee na tuluyan ng paalisin yan si Miao Miao dito sa Kamara. Bakit po? Habang inuusisa natin yung nangyari sa dalawang outages sa Luzon, pinatawag natin yung NGPC, Department of Energy, and para kung anong pwede natin gawin upang mapabuti ang serbisyo ng NGPC. Ito si Kiko Barsaga, nag-post sa isang post niya noong May 15, minumura lahat ng congressmen, mga putang inang mga congressmen. Pero hindi putang ina, Madam Congressman, Madam Speaker. Pusang ina. Hindi pa nakontento sa flood control, ninanakaw pa yung ating kuryente, kaya mahal ang kuryente. Itong administrasyong ito, ang ulo ng pananakaw ng kuryente. Andito po yan sa cellphone ko, hindi ko lang may flash dyan. So, yung ganyang klaseng, gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? O, ayun. Kita mo. So, dapat kung maaari, maraming nagdidepensa sa kanya, hindi ko rin kayo mapigilan. Ngunit, majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleagues sa NPC, ay sang-ayon po na patalsikin na yan at masakit ko mang sabihin, kaibigan kong matalig na kaibigan kong tatay. Kasama ko sa Natres, habang wala siya, ako nag-preside sa Natres. Yan po mga kababayan. Nung minapitan ako. Yan po, bago nila patalsikin, ay talagang nakita nyo po, hindi nila magugustuhan kasi si Kiko Barsaga. Kasi nare-real talk po sila eh. Hindi po ba? Ano po tawag sa kanila? Crocodile farm. Mga buhaya. Hindi lang daw po magnanakaw sa pera ng taong bayan, magnanakaw din daw po sa kuryente. Ibang klase po. At pakinggan naman po natin ang pahayag ni Richard Gomez. Buti pa itong si Richard Gomez, umaamin po na ang tawag sa kanila yung mga buhaya, mga congressman. Umaamin po si Richard Gomez. Parang sinabi po ni Richard Gomez na talagang magnanakaw po ang karamihang congressman, lalo-lalo po sa flood control. Kasi pati po siya may issue ng flood control eh. Hindi po ba? Kaya nga siya bumoto para ma-impeach si BP Sara. Bumoto po siya para ma-impeach ang Vice President. Pakinggan po natin si Richard Gomez, ang kanya pong pahayag dito po kay Kiko Barsaga. Doon kanina kinanta ni Congressman Erice, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buhaya,
A few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayong lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Yan sabi mo rin na buhaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons. Yan po mga kabayan. At least, si Richard Gomez umamin. Umamin na sila po, mga kabayan, ay hindi po malinis. Hindi po sila malinis. Hindi po ba? At least si Richard Gomez umamin, mga kabayan. Kaya nga po tinatawag sila mga congressman at mga buhaya. Hindi po ba? Nakapag-desisyon na po sila. Pinagbotohan na po yan eh. Hindi po ba? Pinagbotohan na po na talagang si Kiko Barsaga ay tuluyan na nilang masibak. Akala po nila itong si Kiko Barsaga, mga kababayan, at kung tawagin pa nila ngayon animal ka, pusang ina ka. Ibang klase po itong si Alvarez. Napakalinis po niya congressman na yan. Mga kababayan, dyan na nga tumanda yan eh. Ito pong si Representative Alvarez. Ibang klase. Kasi, ito pong si Barsaga, mga kababayan, hindi niya maatim. Dahil mga Gen Z yan mga kabataan. Hindi niya maatim na grabe pala katalamak ang korupsyon. Kasi nung pumasok siya sa Kongreso, diyan po pumutok ang grabing korupsyon ng bansa. Lalo-lalo po nung makabalik sa kapangyarihan, ang pamilya na isinuka ng taong bayan nung panahon ng tatay niya. Dahil ang issue rin po ng pamilya nila ay korupsyon at kasakiman sa kapangyarihan. Hindi po ba yun din ang issue ng tatay niya? Nung makabalik, grabe pala. Sinundan palang yapak ng kanyang ama, di umano. Excuse me po. Hindi po ba? Kaya dito po, hindi naman po nila napabagsak si Kiko eh. Kasi po, mas pinaniniwalaan po ng majority ng Pilipino si Kiko. Si Kiko Barsaga. Mas naniniwala po kay Kiko Barsaga, pati po yung kanyang mga nasasakupan sa kanyang distrito sa Cavite. Mas pinaniniwalaan si Kiko. Na ngayon, sa panahon natin ngayon, mga kababayan, lalo-lalo na ang presidente natin ay tinatawag na bangag na kanyang ate, ay naglabasan po ang isang damukal na buhaya sa Kongreso. Gutom na gutom sa pera ng taong bayan. Timawang timawa. Hindi lang po mga buhaya at marami rin po dyan mga baboy sa House of Representatives. Nakita nyo po? Grabe. Si Kiko, bilang siya ay nakita niya, hindi niya matanggap sa kalooban niya na grabe pala ang korupsyon dyan nung siya ay maging congressman. Dahil bago siyang congressman, hindi niya po maisikreto. Hindi po katulad ng mga sanay ng mga congressman dyan sa pagnanakaw. Nasisikreto nila yung kabulukan dyan. Hindi sila nagsasalita. Si Kiko,
Hindi niya kayang kimkimin at hindi niya matanggap at hindi niya maatim na grabing pagnanakaw ang ginagawa nila. Di po ba? Ito nga si Richard Gomez kahit po nagsalita yan, nasasangkot din po siya sa issue ng flood control Hindi po ba? Hindi rin siya malinis. May issue siya. Kaya nga nakapagsasalita rin si Richard Gomez, tayo ba'y malinis? Wala ba tayong issue? Kaya nga gusto natin maging presidente si Inday Sara para itong mayayabang na congressman na ito, itong mayayabang na Senate na mga representative na ito kasama mga party list, ay mabunyag na po ang mga kawalang hiyaan na mga taong yan. Ginawa pong gatasan ng mga Pilipino. Pinagpasasaan po ang ating buwis. Sila lang po ang mga nakikinabang. Isang damukal na pera po na sila po ay akala mo mga hari dyan. Naghahari-harian sa pera ng taong bayan. Ang tinatawag po na crocodile farm ni Kiko Barsaga. Yan po mga kababayan. At syempre Kiko, tis-tis ka lang. Tis-tis ka lang. Hindi naman po habang panahon na maghahari sila. At meron ka pang future. Malaki pa ang future mo. At ang mga Pilipino, nakikita naman ang totoo. Hindi naman po tanga, bobo ang mga Pilipino. Alam po namin kung sino talaga ang mga magnanakaw. Alam po namin, hindi lang ikaw, Kiko. Kaya ingat-ingat ka. Ingat-ingat ka na lang, Kiko. Baka in the future, hindi lang congressman ang itawag sa'yo. Baka tawagin ka rin senador. Hindi ba? Maraming salamat po mga kababayan. At thank you po sa inyo sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada. Kay Jim Aris from United Arab Emirates, kay Baby Roman at Tati Isa from Cagayan Valley, excuse me po, kay Annie Jo, kay Gayat Chena, Mary Natividad, Briden from Netherlands, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdefena at Rolando Guerrero, kay Mila Yi, kay Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB, and Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat mga kababayan. Tis-tis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po maingatan sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kababayan, maraming salamat. Tis-tis lang po. Bye-bye.